Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, isang magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sa totoo lang po, nalaman ko lang inyong programa dahil sa kapitbahay namin na malala kung makinig sa inyo. Yung tipong madaling araw pa lang hanggang gabi, sa Brigada Batangas na nakatutok. Kaya naman po nung time na mapakinggan ko ang inyong kulitan tuwing hapon, sinabi ko sa sarili kong susulat na rin ako sa inyo. Brigada Love Lines, ako nga po pala si Sarina. 29 years old, mula Laguna. Nagtatrabaho po ako bilang isang office staff dito po sa Santa Rosa City. Sa totoo lang, nakakaburyong na ang buhay kong trabaho lang. Alam ko pong maraming mag-a-agree sa akin sa bagay na yan. Matagal-tagal na rin po kasi akong walang boyfriend. Pero hindi kaya ako sumulat sa inyo ay para magpatulong humanap ng jowa. Sumulat ako para sana ibahagi ang isa sa mga bagay na sobrang pinagsisisihan ko at hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin sa aking isipan. Brigada Love Line, simula po nung magtrabaho ako sa kasalukuyan kong kumpanya ay naging matalik ko ng kaibigan si John. Kung susumahin, 7 taon na rin kaming magkaibigan. Kilalang kilala ko na siya at kilalang kilala niya na ako. Kumbaga po, siya po ang nakakaalam ng mga sikreto ko. Lalo na ang sikretong, sige na nga, isi-share ko na nga rin sa inyo. Yun po yung sikreto sa pagka-crush at pagkagusto ko. Simula pa lang nung una, sa kapitbahay namin na si Justine. Sarina? Sarina! Ano ba naman yung babaeng yun? Iniisnab na naman ako. Sarina! Ano ba yan dyan? Bakit ba nandito ka na naman sa area ko ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Mangungulit ka na naman no. Wow! Tinatawag lang kita. Ito naman kung makapagsungit. Parang pangit ata ng araw mo ngayon. Oo, kasing pangit mo. Aray ko naman. Sobra ka naman sa akin. Totoo naman eh. Totoong pangit ka. Hindi ka pa rin ba aware? Sus! Palibhasa, iisa lang pogi sa paningin mo. Kala mo naman, may pag-asa siya dun. Para sabihin ko sa'yo, Aling Sarina, wala kang pag-asa sa Justin na yon. Hanggang pangarap mo na lang siya. Hoy, tumigil ka nga. Panira ka eh. Di ko na nga siya nasulyapan kaninang umaga. Tapos ngayon ikaw pang bubungad sa akin. Tsupe! Alis! Sobra naman to. Bahala ka nga. Talaga, busy ako di ba? Hindi mo ba nakikita? At sana ikaw din. Hindi yung patama ka sa trabaho mo. Hoy, tumahimik ka nga. Baka marinig ka ni Sir. Totoo naman eh. Sir si John, hindi na naman nagtatrabaho. Tumigil ka sabi. Kaya lang naman ako nagpunta rito kasi aayain sana kita mag-almusal. Pero dahil suplada ka, wag na lang. Hoy, teka! Di naman ako nagsusuplada eh. Ikaw kasi. Ang aga mo mang asar. So ano, sasama ka ba mag-almusal muna? O sige, tara. Pero mabilis lang ha. Marami akong trabaho ngayon. Oo naman. Nag-order na ako sa kantin. In-order ko na yung paborito mong almusal na champurado. Bayaran mo mamaya ha. Oo na. Kala mo naman tatakbo. Buti pa nga ako alam ko paborito mong pagkain. Eh ang crush mo na si Justin na yan, hindi. At least, alam kong favorite food niya. At nung time na pinaglutuan ko siya last week, nagustuhan niya. Nagustuhan daw.
Eme-eme ka. Kaya niya lang tinanggap kasi naaawa siya sa'yo. At tsaka, mabait lang yung tao. See? Sa'yo na nang galing mabait si Justin. That's why, kaya ako siya nagustuhan. Sus! Gusto ka ba? Aba, sinasabi ko sa'yo tukmol na dyan ha. Anytime maamin na sa'kin na gusto niya rin ako. In your dreams. At ayaw mong maniwala ha. Tingnan natin, anytime ngayon magchat-chat sa akin ng good morning. Oh, di ba? We, si Justin talaga yan? Oo, yan o, ano, maniniwala ka na? Sus! Ikaw rin yan eh. Dami account mo siguro. Well, hindi naman kita pinipilit. Basta ang mahalaga, nag-chat na ang baby Justin ko. Sorry na lang sa mga walang jowa dyan. Ano? Sasama ka ba bang mag-almusal o busog ka na dyan sa chat ng Justin mo? Aba, syempre kakain pa rin ako, no? Tara na! Yung champurado mo dun, malamig na. Kasi nilamig na ng good morning ni Justin. Ano pa bang ginagawa ng babaeng yun dun? Sinabi ko nang pumunta na rito para dito na siya sumakay. Nakatayo pa parang estatwa roon. Sarina! Hoy! Sarina! Maganda nga, bingi naman. Ay nako, puntahan ko na nga lang sa kabila. Oh, ito ng helmet mo. Sakay na't baka mabutan pa tayo ng ulan. Hindi ako sasabay. Ha? Anong hindi sasabay? Ba't ngayon mo lang sinabi? Sinabi ko na kanina, hindi mo siguro napakinig. Ano na namang meron? May lakad ba kayo ni Mary? Wala. Saan ka pupunta? May date ako. Bakit ba? Date? Sus! Nag-iimbento ka na naman. May date nga ako. Bakit ba ayaw maniwala? Kung si Justin ang sasabihin mong ka-date mo, talagang hindi ako maniniwala. Di wag. Itatanong sa akin ng nanay mo kung bakit hindi kita sinabay. Anong sasabihin ko? Sabihin mo muna nag-OT ako. Anong nag-OT? Gagawin mo pa akong sinungaling kay titay. Basta, sabihin mo na lang. Safe naman ako makakauwi mamaya kasi nga, di ba? Magkapit bahay lang kami ni Justin. Masipang ako sa kanya kesa sa'yo eh. Di dun ka na sa Justin mo. Talaga? Kala mo naman talaga gusto siya? Kapag ako, niligawan ni Justin, huyo ka na talaga sa akin, boy. Kung liligawan ka. Maghintay ka lang dyan. Darating ang araw na hindi na kita kilala kasi may jowa na ako. Makalis na nga. Mulan sana ng malakas para hindi matuloy ang date nyo. Sorry, nakakotse kami. Ay, nakamotor lang pala siya. Alis na ako. Diyan ka na mag-isa. Bye, John. Teka, bakit kaya ang tagal ni Justin? Kanina pa siya on the way ah. Siguro na traffic lang siya. Naku, okay lang. Makakapaghintay pa naman ako. Go lang Justin, take your time baby. Sorry Sarina, medyo natagalan ako. Sobrang traffic lang eh. Naku, ganun ba? Naku, wala yun. Okay lang yun, naintindihan ko naman. Buti pala, nagbiyahe ka na papunta rito sa cafe. Siguro, kung sinundo pa kita dun sa office mo, baka lalo tayo natagalan. Bawal ka pa namang gabihin eh. Naku, sanay naman akong mag-commute. Okay lang. Pero, wag kang mag-alala. Sa susunod na magde-date tayo, susunduin na kita. Okay lang sabi eh. Walang problema, Justin. Ang mahalaga naman eh, sabay tayong uuwi mamaya. Nako. After kasi natin dito, may lakad pa ako ng tropa ko eh. Pwede bang mag-commute ka na lang mamaya? Commute? Oo. Oo naman. Sabi ko naman 'di ba, sanay akong mag-commute. Jeep, ganyan, ang saya kaya.
Saan pala ang lakad yan ng mga kaibigan mo? Sa alabang pa eh. Anong gagawin nyo doon? Magbabar. Justin, pwede bang kumain na tayo? Nagugutom na kasi ako eh. O sige, ano bang gusto mo? Pili ka lang, ako na bahala. Kung makapagmalaki ka sa akin kanina, sabay kayong uuwi ng Justin mo. Yun naman pala, magpapasundo ka rin sa akin ngayon. Saan daw ba pupunta? Pwede naman na hihatid ka muna pa uwi bago siya pumunta sa tropa niya. Ganun ba nang liligaw? Hinahaya ng babae umuwi mag-isa. Paano ka na lang pala kung wala ako? Lagot ka na yan sa nanay mo. Gabing-gabi na oh. Naiintindihan ko naman yung tao. Ngayon na lang daw ulit sila magkikita-kita ng tropa niya. Kaya sino ako para humadlang? Aba, syempre nililigawan ka niya. Paano lang kapag magjowa na kayo? Walang respeto sa babaeng ang Justin na yan ha. Wag mo naman muna siyang i-judge. Ngayon lang naman siguro yan eh. Dapat talaga. Sa sunod na ganyan ulit ang gawin sa'yo, hindi na ako papayag magpaligaw ka sa kanya. Overprotective naman ito? Ang akin lang naman Sarina. Ako nga kaibigan mo lang pero never kita pinabayaan. Araw-araw, sinisiguro ko na maayos ka makakauwi kapag galing tayo sa trabaho. Kahit pa araw-araw tayong asot pusa, palagi pa rin ako concerned sa'yo. Ganun mag-treat ng tama, di kagaya ni Justin. Huwag ka na magalit. Alam ko naman na concern ka sa akin eh. Pero huminahon ka na. At saka, thank you. Kasi kahit gabing-gabi na, sinundo mo pa rin ako. Last na to no? Sa sunod na pauwiin ka ulit ni Justin na mag-isa, hindi na kita susunduin. Kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Brigada Love Lines, ilang buwan pa nga ang lumipas at niligawan na po ako ni Justine. May mga pagkakataon naman na sweet talaga siya. Kilig na kilig ako kapag ganon. Sino ba namang hindi kikiligin sa kagaya ni Justine? Gwapo, matipuno, may kaya sa buhay, at mataas ang pinag-aralan. Kahit pa nga may number one basher kami at si John iyon, wala akong pakialam sa kanya. Alam ko rin naman na kung darating ang panahon na maging boyfriend ko na si Justine, ay maging masaya para sa akin si John. Nasanay lang talaga kami na palaging magkaaway. Pero sa loob-loob namin, ibang level na rin po yung friendship na meron kami. Sarina naman, nag-promise ka na sa akin di ba na hindi mauulit yung hindi pagtrato sa'yo ng tama ni Justin? Ano na naman to? Ano, pinagtataguan ka ba niya? Kapitbahay mo lang siya di ba? Paano 3 linggo na siyang hindi nagpapakita at nagpaparamdam sa'yo? Bakit kaya hindi mo man lang itanong sa mama niya kung nasan siya? Tinanong ko na. Nasan nga raw yung magaling mo manliligaw? Ang paalam niya sa akin noon, pupunta siya sa papa niya sa Tarlac. Ang sabi niya, 3 araw lang pero simula noon, hindi na siya nagchat pa sa akin. Kaya naman pala ganito na rin karami ang chat mo sa kanya. Ginos ka ba niya? Hindi naman siguro. Wag na rin nating pangunahan ng pangyayari, no? Huwag pangunahan? Bakit ba nabubulag ka sa Justin na yan? Malay mo, busy lang yung tao. Busy? 3 linggo na walang paramdam? Kahit gaano pa ka-busy ang tao, basta gusto o mahal mo siya, gagawa siya ng parang para mag-message sa'yo. Yung malaman mo man lang kung nasan siya. Malay mo, kailangan niya lang pala ng space. Space? Anong space ang pinagsasabi mo? May nabanggit kasi siya bago siya nagpunta ng Tarlac na hanggang ngayon daw hindi pa rin siya sigurado kung kaya na ulit niyang magmahal. Ha? Balo ba siya? Kung hindi pa pala siya sigurado, bakit kanya nililigawan? Konti na lang talaga masusuntok ko na yung Justin na yun eh. Sabi niya pa, kung may hintay ko raw ba siya. Tapos umuo ka naman. Oo, alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa kanya eh. Teka nga, Sarina, naririnig mo ba ang sarili mo? Anong gagawin ang lahat? Sa tagal na nating magkaibigan, ngayon ko lang nalaman na ganyan ka pala katanga pagdating sa lalaki. Sana naman ginagamit mo yung utak mo. Sana nag-iisip ka na pinapaikot ka lang ng tao. Hindi ka na bata para hindi mo maramdaman yun. Ganyan nga siguro kapag okay lang kahit pinagmumukha na siyang tanga ng lalaki. Anong sabi mo? Teka nga dyan, parang sobrang man yata yung pinagsasabi mo.
Nagmamahal lang ako pero hindi ako tanga. At in denial ka pa? Hindi sabi ako tanga. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko kaya pwede ba? Huwag mo akong i-judge. Kaibigan lang kita. Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Mas mabuti pa na hayaan mo na lang ako. Hindi yung parang lagi ka nagpapaka-superhero sa akin. Kaya ko na ang sarili ko dyan. At sigurado ako, hindi ako sasaktan ni Justin. Eh di sige. Sa bagay, sino nga ba naman ako? Ako lang naman ang kaibigan mo lagi nangangailam sa buhay mo. Sana nga hindi ka saktan ng Justin na yan. Dahil kung sasaktan ka niya, bahala ka na talaga sa buhay mo. Ano anak, hindi pa rin ba kayo nagkikibuan ni Serena? Sayang naman ang pagkakaibigan nyo kung hahayaan nyo na lang na ganyan. Bakit kaya hindi ka nalang mag-sorry sa kanya? Mauna siya ma, ako na nga tong concern, ako pa tong magmumukhang masama. Concern lang ba talaga? Baka naman... Mama, kung ano man po ang iniisip nyo, nagkakamali po kayo. Kaibigan lang po talaga ang turing sa akin ni Sarina. Siya, kaibigan lang ang turing sa'yo. Ikaw naman yung sinasabi ko eh. Kaibigan ko lang din po siya. O sige, kung yun ang sabi mo. Ang akin lang, huwag nyo nang patagalin yung tampuhan nyo, lalo pa at magkasama kayo sa trabaho. Bahala na po mama. Basta ako, okay ako. Kung kaya niyang itapon na lang basta ang pagkakaibigan namin, edi ibibigay ko sa kanya. Masyado siyang marupok sa lalaking hindi naman siya gusto. Teka, nagiging bitter ka na dyan. Hindi ah. Bakit naman ako magiging bitter sa kanila? Magsama silang dalawa. Magpakabilo pa yan si Sarina sa manliligaw niyang hilaw. Talaga bang ginost ka ni Justin? Bakit? Hindi naman. Busy pa lang siguro yung tao kaya hindi pa bumabalik. Bakit parang iba naman ata ang mga pinoproblema mo? Kasi naman, may asungot na masyadong masamang ugali. Tanga raw ako. Nagpapakatanga raw ako kay Justin. Bakit? Hindi ba totoo? So pati ikaw, Jelly, kagaya ka rin ni Jan. Sasabihin mo rin na nagpapakatanga ako kay Justin. Aba, wala akong sinabi. Pero bilang kaibigan mo, gusto ko lang ipaalala sa'yo na may mga kaibigan kayo na concern sa'yo at ayaw kang masaktan sa dulo. Dahil sa isang lalaking wala namang effort sa panliligaw sa'yo. Alam mo ba yun? Nag-e-effort naman si Justin ah. Nag-e-effort ba talaga? O iniisip mo lang na may ginagawa siyang effort pero wala naman? Bilang babae kasi, dapat hindi mo ibinababa ang standards mo ng dahil lang sa matagal mo na siyang gusto. Aminin mo man sa sarili mo o hindi, ginost ka niya. Ghosting na yung ginawa niya sa'yo. Tapos ano, kapag bumalik, parang wala lang nangyari. Hindi pwedeng ganun, Sarina. Pero ikaw, nasa sayo pa rin yan kung anong desisyon mo. Nasasaktan lang ako kasi ngayon lang kami nagkatampuhan ng malala ni Jan. Hindi ako sanay na ganun ang pakikitungo niya sa akin. Kilala ko na kayo bilang matagal lang magkaibigan. Kulang lang yan sa usap. Magkakaintindihan din kayo. Basta wag mo na lang masamain yung sinabi niya. Kasi nga, concern lang naman siya sa'yo. Ito ang panyo. Punasan mo nga yung luha mo. Di bagay sa'yong umiiyak. Jan? Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Nabanggit kasi sa akin ni Jelly ang nangyari sa'yo. Sabi ko naman di ba, sasaktan ka lang ng Justin na yun. Sabi niya, titigil na muna raw siya sa panliligaw.
Kasi hindi pa rin pala daw siya nakaka-move on sa ex niya. Hanggang ngayon, tinetext at tinatawagan ko pa rin siya. Pero ayaw na niya sumagot. Akin na nga yung cellphone mo. Pwede ba? Sarina, huwag mo nang habulin yung Justin na yan. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo sa kanya. Yun kasi ang mali sa'yo eh. Una pa lang, pinagpipilitan mo na sarili mo sa taong yun. Ito na nga nangyayari. Nag-take advantage siya sa'yo. Eh ano bang magagawa ko? Siya nga sabi ang mahal ko eh. Alam mo rin naman na matagal ko na siyang gusto, di ba? At talaga bang desidido ka na habulin pa siya? Kung kinakailangan kong gawin yon, gagawin ko. Malay mo, may chance pa. Hindi ko na talaga alam sa'yo, Sarina. Hindi mo ba talaga nakikita walang paki sa'yo si Justin? Una pa lang, ilang real talk pa ba ang kailangan kong gawin para lang matauhan ka? Bakit kaya hindi mo na lang buksan yung puso mo sa iba? Baka sakaling makakalimutan mo rin yung si Justin. Hindi! Ayoko! Pwede ba dyan? Kung ito na naman ang magiging dahil ng pag-aaway natin, pwede bang umalis ka na lang? Iwan mo na lang ako rito. Gusto ko munang mapag-isa. Sa tingin mo ba hayaan na kita umiiyak ng ganyan? Hindi, Sarina. Hindi ako ganun. Hindi ako agaya ni Justin na palagi ka nalang pinapaiyak. Umalis ka na sabi! Sa tingin mo ba okay lang sa akin na makita ka nagkakaganyan? Kung nasasaktan ka ngayon, Sarina, pati ako nasasaktan. Nasasaktan ako na makita ka sinasayang oras at panahon mo sa isang lalaki na wala namang kwenta. Hindi mo kilala si Justin! Kaya wala kang karapatan na sabihan siya na walang kwenta! At talaga bang kakampihan mo pa rin siya? Hanggat hindi ko siya nakakausap ng personal, aasa akong may chance pa rin kaming dalawa. Wala ka na ba talaga nang ititirang hiya sa sarili mo, Sarina? Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo! Sige na, aalis na lang ako. Pwede ba dyan? Tama na yung pag-asa mo na parang concern ka talaga sa akin. Oo na! Tama ka na! Oo na! Mali ko na! Mali ko kasi hindi ako nakinig sa'yo. Noong sinabi mo sa akin na sasaktan lang ako ni Justin. At mali mo, kasi kahit kailan, hindi mo man lang ako nakita. Na kahit kailan, hindi mo man lang naramdaman na higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kayaang umiwas pa sa piling mo. Anong sabi mo? Sarina, mahal kita! Mahal kita! Matagal na! Mahal kita! Higit pa sa isang kaibigan. Hindi mo ba talaga alam? Sa bagay, bakit mo nga naman mararamdaman? Eh si Justin lang naman nasa isip mo. Sarina, simula na magkakilala tayo, gusto na kita eh. Pero binaliwala ko yung nararamdaman ko kasi alam kong importante sa'yo ang pagkakaibigan natin. Dumating ako sa puntong gusto ko na talagang umamin sa'yo. Pero yun din yung time na sinabi mong liligawan ka ni Justin. Kaya hindi ko na itinuloy ang pag-aamin ko sa'yo. At kaya ako mas nasasaktan kasi ayoko makita yung babaeng mahal ko sinasaktan lang ng ibang lalaki. Kaya please, Sarina, isipin mo naman ang sarili mo. Teka, saan ka pupunta? Aalis na ako. Kaya mo na yung sarili mo. Teka lang dyan! Sandali lang! Titiis at nangangamba sa tuwing kasama mo siya. Hanggang kailan ko pa? Brigada Love Lines, nagulat ako nang aminin talaga sa akin ni John na mahal niya raw ako. Mahal higit pa raw sa isang kaibigan. Sa totoo lang kasi hindi man lang sumagi sa isip ko na pupwedeng humigit pa sa pagkakaibigan ang turingan naming dalawa. Lalo pa at kita ko naman kung gaano siya ka-supportive sa mga lalaking nagugustuhan ko. Simula po ng araw na iyon, matagal na hindi nagparamdam si John sa akin. Alam ko kung bakit. Alam kong nasasaktan siya.
Hindi ko siya ginambala agad kasi gusto ko siyang bigyan ng sapat na oras para huminga. Magiging insensitive din ako kung pipilitin ko siyang kausapin ako. Kaya minabuti ko pong wag na lamang siyang i-reach out. Pero sa bawat araw na hindi ko nakakausap at nakikita ang kaibigan ko, patuloy akong nakakaramdam ng guilt, pati na ng lungkot at pangungulila sa kanya. Namimiss ko siya bawat araw. Parang hindi kompleto ang maghapon ko kapag hindi siya nangungulit at hindi niya ako inaasar. May kulang, Brigada Love Lines. Kulang na hindi ko lubos maipaliwanag. Lumipas pa ang mga linggo, unti-unti kong napapagtanto sa sarili ko na baka kaya ako nagkakaganito. Ay dahil may kakaiba na rin akong nararamdaman para sa kaibigan ko. Hindi ko man po sigurado, pero iisa lang ang alam ko noon. Hindi ko kayang mawala sa akin ang kaibigan kong si John. Pare ano, may gagawin ka ba mamaya? Baka naman makakasama ka sa amin ni na Julius mag-basketball. At tagal nating hindi nagpapapawis, boy. Kailangan mo yun para naman makalimutan mo yung kaibigan mo. Sira ka pare. Pero sige na, sumama ka na sa amin. Dadaanan ka namin dito mamaya ha. Wala ka ng karapatan para tumanggi, boy. Sige na, sige na. Basta update nyo na lang kung anong oras. Sige ha, sabi mo yan. Wala na urungan to. Mas maigi na nga siguro na sumama na lang muna ako sa mga gala ni na paring Miguel. Kaysa naman nasa bahay lang ako buong araw. Ilang buwan na rin akong ganito. Kailangan kong umusad. John, pwede ba tayo mag-usap? Anong ginagawa mo rito? John, gusto sana kitang makausap. Okay lang ba? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Pwede ka nang umalis. Busy rin ako. Wala akong oras. John, kahit saglit lang. Please. Busy ako sabi. Ano bang gusto mo sabihin? John, miss na kita. Sabi sa akin ni Jelly, nag-resign ka na raw sa trabaho mo. Bakit? Nag-apply ka na sa iba? Kung tungkol lang dyan ang sasabihin mo, makakaalis ka na. Hindi ko na para ikwento sa'yo kung saan ako magtatrabaho ngayon. Pero John, pwede ko bang malaman kung galit ka sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tama ka naman. Nagmamahal ka lang. Kaya kahit ano pang desisyon mo para kay Justin, ikaw na ang bahala ron. Kahit kailan, hindi na ako manghihimasok sa buhay mo. Sorry nga pala kung napasobra ako sa mga salita ko sa'yo nung nakaraan. Hindi na mauulit. John, natauhan na ako. Natauhan na ako kay Justin. Hindi ko na siya iniisip. Ayoko na sa kanya. Dahil yun sa'yo. Oo, dahil sa'yo kaya ako natauhan kay Justin. John, salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize yung halaga ko bilang babae. Eh di mabuti. Pero John, hindi ako okay eh. Hindi ako okay kasi hindi tayo okay. Okay tayo, Sarina. Bigyan mo lang ako ng time. Aaminin ko John, simula noong lumayo't umiwas ka sa akin, naramdaman ko na parang hindi ako kumpleto. Ayaw ko mang aminin nung una, pero parang may kulang. Siguro nasanay ako na lagi kang nandyan para sa akin. Ikaw yung laging nangungulit, nangaasar. At noong araw na hindi mo na yung ginagawa, hinahanap-hanap ko dyan. Pwede bang bumalik tayo sa dati? Kung bilang magkaibigan, hindi ko na siguro kaya, Sarina. Ayoko rin naman kasi magkunwari na hindi kita mahal. Hanggang patuloy kita nakakasama, lalo lang lalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya siguro mabuti nang hindi na lang tayo nagpapansinan. Kalimutan mo na lang din ako. Sa tingin ko mas makakabuti yung para sa ating dalawa. Pero dyan hindi ko kaya eh. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Posible kaya na gusto na rin kita? Huwag mong sabihin yan, Sarina. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, magustuhan din ako.
kailanman hindi ko yan hihilingin sa'yo. Alam ko na bibigla ka lang. Kaya please, huwag mong sabihin yan. Kung pwede, huwag na lang natin kausapin ng isa't isa. Huwag mo na akong hanapin at ganun din ako. Kalimutan mo na lang ako, Sarina. Kaya mo ba? Itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling. Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lang. Sa totoo lang, Brigada Love Lines, hindi ko po alam kung paano ko nasambit ang mga salitang baka nagugustuhan ko na rin siya. Baka gusto ko na rin ang kaibigan kong si John. Gusto ko na kasi talagang bumalik kung ano man ang mayroon kami dati. Gusto ko nang kinukulit niya ako palagi. Gusto kong mararamdaman ko ulit yung care niya sa akin. Pero paano? Parang sarado na ang puso niya para sa akin. Alam ko rin naman na nasasaktan ko siya o nasaktan ko siya. Pero ano po bang magagawa ko? Gusto ko na siyang kausapin, gusto ko na siyang makita. Pero hindi ko alam. Brigada Love Line, sana po'y matulungan niyo ako sa problema kong ito. Sana po ay mas malinawan ako sa totoo kong nararamdaman sa tulong niyo. Iisa lang po ang sigurado ko. Ayokong mawala sa buhay ko si John. Ganun po siya kaimportante sa akin. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Masayang masaya po ang puso ko na napili niyo ang kwento ko bilang unang episode sa pagbabalik ng inyong drama sa hapon. Maraming salamat po. Brigada yours, Sarina.